At sa isang pamilya, kailangan nandyan ang pagpapala ng Panginoon. Ang mag-asawa ang dapat na ihemplo sa kanilang pamilya. Hindi sila maghihiwalay o diborsyo dahil ang lubos na maaapektuhan ay ang kanilang pamilya. Kailangan merong pag-ibig sa bawat isa upang ang pamilya sa pagpapala ng Panginoong Hesukristo ay maging buo, maayos at masaya. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat po, Sis Fanny po, sa napakaganda at pinaghanda na summary po. So ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong opening prayer na pangunahan ng isang kabataan po mula sa Recent Christ Parish, kung saan po si Rachel Mateo. Magandang gabi po. Magandang gabi, Rachel. Ngayon po tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Father, we are truly grateful for the gift of another day, for unwavering unconditional love, for the abundance of blessing you bestow upon us, and for your forgiveness of all our sins. Thank you for being not only our Father, but also our Savior, provider, healer, and protector. We place our complete trust in you, our Almighty Father, for our lives, our health, and for relieving us of our fears and worries. We humbly come before you with thanksgiving in our hearts, asking for your never-ending mercy. Make us instrument of your life, love, and peace. Guide us to become light, salt, and leaven in our family, and every family who we visit every week, so we could walk in your path and be a source of your faith, hope, and love. We ask you to bless, guide, and protect our biblical director, Father Adonis Saclolo, and our assistant biblical minister, Sister Lacey Navarro, and all the biblical coordinator and members, including those who join us right now through Zoom and FB Live. We ask through Christ our Lord and through the intercession of our Blessed Mother. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Papatuloy po ang ating panalangin sa ating paghingi ng gabay sa banal na Espiritu. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon ating papakinggan ang pagbasa ng mabuting balita. Ito pong babasahin, this is June's Favor from First Diocesan Shrine of the Espiritu Santo. Good evening, brothers and sisters. Viva. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis, sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad na sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain,
dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bagay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ngayon, ating pong magpatuloy sa ating pagninilay sa pamamagitan po ng isang awit. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart, here is my mind, here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my mind, here is my soul, here is my whole self. I am for you and you alone. And now we proceed po sa ating po mga sharing. Ang una po mag-share po sa ating ay si Brother JC Recto from Santuario de Santo Cristo. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga Bible Apostles at sa mga nakikinig ngayon sa Arkham Ministry and Biblical Apostolate page. Magandang gabi po, Father Ado. At sa lahat po, ang aking pong share ngayon ay 2 punto. Ang una po ay yung verse na sinabi sa verse 18 na sinabi ni Jesus, "Why do you call me good?" Nung tinanong siya ng lalaki, mabuting guro. Kadalasan mga kapatid, ito pong Bible verse na ito ay ginagamit ng ibang reliyon, lalo na ng mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo, dahil sabi nga dito, there is no one is good but only God alone. No. Pag tayo ay nakabasa nito, kaya po ito ang napili ko kasi po madalas kapag tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin lubos maunawaan yung konteksto ng natin nababasa. Kaya po ito po ang napili kong i-share. Dahil una, ang verse pong ito ay nagpapahiwatig lang na si Jesus po ay Diyos mismo.
bakit po ganun ang konteksto nito, ano? Kasi po dun ah, sa ibang version ng gospel, specifically sa Matthew chapter 19, mababasa din po natin ang kaparehong gospel na rich and the kingdom of God. The rich and the kingdom of God. Doon po, sinabi ni Jesus din na no one is good but God alone. Tandaan po natin na ang Panginoong Hesus ay pag siya ay nagpe-preach ay matalinghaga po siya magsalita. At isa rin po siyang Semite. Kapag sinabi po natin Semite, ito po ay isang Jewish na uh, kultura kung saan mabulaklak silang magsalita. So yung nagtanong po sa kanya ay actually parang binobola si Jesus, no? Good teacher. Pero ang sinagot ni Kristo po dito ay sinagot niya ng diretsyo. No? Ito pong style ni Jesus ng preaching ito ay tinatawag po nating Socratic rabbinic approach. No? Yung parang nagtanong siya at tinanong din niya. No? Kasi po sabi sa Biblia sa Psalms 100 verses 4 to 5, God is good. Sabi naman po ni Jesus sa sarili niya sa John chapter 10 verse 12, I'm the good shepherd. Sabi naman po sa Luke chapter 11 verse 13, God the Holy Spirit is good. So hindi lang po ito nakapatunay na in layman's term ang sinasabi ni Jesus, tinatawag mo ba akong good kasi nakilala mo ako bilang Diyos? No? At ito rin po ay nagpapatunay na ang statement na to ay konektado rin sa divine triune God o yung Holy Trinity na tinatawag natin. So yun po yung ating verse 18. Sa verse 20 naman po, dahil kulang tayo sa oras, no? Sa verse 20 po ang sabi po sa lalaki, ang sabi ng lalaki sa Panginoon, Teacher, ang ginagawa ko na to nung bata ako. Tayo kadalasan mga kapatid, kapag meron tayong ginawang mabubuting bagay, lagi natin yung ipinapabida, lalong-lalo na tayo mga Bible apostles o mga naglilingkod sa simbahan, meron tayong thinking na dapat, oh Lord, meron akong ginawa para sa iyo today, nag-serve ako, dapat exempted ako sa mga struggles. Pero huwag natin din kalimutan na sa Matthew chapter 7 verse 21, ang sabi din po doon ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung mga sumusunod sa utos ng aking Ama. Which is yung pinapatungkulan ng gospel natin na you keep the commandments if you want to have an eternal life. Kasi kadalasan po sa atin, kapag pinag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, katulad po ng last week ay divorce, no? Meron po tayong mga pag-iisip na dapat mauuna yung interest natin bukod sa imbes na mauuna yung interest o yung talagang goal o yung plano ng Diyos para sa atin. In conclusion, mga kapatid, we should always submit to God, to God's will and to God's plan, whatever it is. Kasi po, ang pagsunod kay Kristo ay pagpasan ng krus. Hindi po ito pagpasan ng krus na dapat exempted tayo sa lahat, puro blessings and graces. Ang turo po ni Jesus, we should always follow Him. And in following Him, we should always know how to love. And love contains sacrifice. Yun lamang po, Sister Lacey. Salamat po. Maraming salamat po, Brother JC. Ngayon natin makikinig o mapakinggan ang isa pang brother, Brother Joey Maite, tatay ng ating sekretary. Magandang gabi po sa ating lahat. Dinig po ba ninyo ako? Opo, opo. Okay, salamat po. Aking ma-share dito sa gospel para sa darating na linggo ay maaring 3 bagay lang. But gusto kong bigyang diin yung lalaking mayaman, yung pagsasagot ni Pedro na sabi niya, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat na kami sumusunod sa iyo. At saka sa verse 30, mayroong sinabi dito na nagawa na nga ninyo ang
dapat niyong gawin, but meron ditong sinasabi na ngunit parang paghandaan yung pag-uusig. May pag-uusig dito sa buhay natin. Una, isang taong mayaman ay yaman lamang sa isang material na bagay. Hindi niya basta-basta maiwan yung kanyang yaman dahil unang-una, lalo na sa i-reflect ko sa mga itong mga tao ngayon sa upcoming na politicians na eleksyon ay nandoon yung pinag-agawan nilang power, yung authority, yung pera o pagkain na laging nabubusog. Ngunit ito'y lilipas lamang. So, gusto kong i-reflect yung buhay ko dito sa aking nabanggit ng mga tatlong bagay. Kasi itong nakaraang mga 2 buwan, mayroong isang mayor sa aming bayan na lumapit sa akin na gusto akong kunin na parang tumakbo ng isang politiko. Ngunit dahil sa previous na mga accomplishment ko bilang isang sundalo, isang opisyal na sundalo nakaraan, marami po kasi akong natutulungan na halos kahit gaano kahirap kung paano ko tulungan ng isang tao na walang-wala, ay binubuhos ko yung tulong ko upang magkaroon po ng maraming mga taong maahon sa kahirapan. Sa puntong ito ay doon sa amin ay maraming gusto na mag-serve ako as a public servant. But pinagninilayan ko ng husto, pwede naman ako makaserve another way para sa Diyos na ang lahat ay ma-please ko. Unang-una ang pagtulong sa kapwa. Sino ba ang mga kapwa na binabanggit ko rito? Ang aking pamilya, ang aking mga anak, mga apo, kayo, yung lahat ng makasalanan at hindi makasalanan ay ang aking kapwa na dapat bigyang tuon at pansin. Sa aming pamilya kasi, sabihin natin na gusto nating magpakayaman. Ang yaman ay nawawala at lumalaho lamang. Ngunit, ang pagsaserbisyo sa Diyos, pagbibigay at pag-alay ng sakripisyo ay ang pagmamahal. Pagmamahal kay Kristo. Sa lahat ng tao, ang ating paghihirap, although sabihin natin nasaktan na tayo, ang ating mga kasalanan ay nandoon, ngunit ito'y mawawala pag nandoon tayo sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan ay ito ang katapat na para sa atin. Dapat bitawan ko na ang lahat kung narito kung anuman ang kayamanan ng akin na nasa aming pamilya. Kasi ang sabi naman ni Kristo, sa pagsunod sa Kanya, dadami at dadami ang mga tatay, mga nanay, mga anak, at mga kapitbahay o sino-sino pa dahil dito nakaproduce tayo at nagkakaroon tayo ng nananampalataya pa. Dapat evangelization, dapat masunod natin yung mayroong word doon na synodalities. Ang hirap nating gagawin, ngunit pag isurrender ang buong puso, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagbibigay sa ating sariling paghihirap para sa kapwa, ang pagbibigay ng malaking importansya sa bawat isa, although maliit na bagay, ay pinapansin ng Panginoon. Ang serbisyo para sa Lord at ang tinirik na sinasabi ko, bitawan lahat ang kayamanan at buong buo sundin ang kautusan ng Diyos.
At dito po nagtatapos ang aking sharing po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tito Joe Maitem. Ngayon po ating mapakinggan, siyempre ang ating director po, si Father Adonis Saclolo, sa kanyang exposition ng gospel. Maraming salamat po sa mga nagbahagi, kay Brother JC, kay Brother Joe, sa lahat ng mga Bible Apostles, coordinators natin na narito ngayon sa Zoom at sa Facebook Live. Maraming salamat sa ating lahat at higit sa lahat, salamat sa Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataong magpahinga sa kanyang salita, sapagkat dito natin makukuha ang totoong kapahingahan. Maraming labanan, maraming mga krus, pagsubok tayong dinadaanan, at ang napakagandang pagkukuhanan ng konsolasyon ay palaging ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay ng buhay. Kaya nga tayong lahat ngayon ay mulit-muli, no, ay binibigyan ng buhay ng Diyos, no, para itong yung isang taong kinakapos na ng hininga, mamamatay na, no, at merong nag-CPR, no, mouth-to-mouth resuscitation. Sa tuwing pagdidilay tayo ng salita ng Diyos, binibigyan niya tayo ng hininga ng Diyos, hininga ng buhay. Kaya nga, ganun din, no, itong ating Biblical Spirituality Weekly ay pwede nyo rin pong gamitin yung mga sharing na naririnig ninyo, pagninilay na ginagawa natin sa inyong mga activities, no, sa inyong mga ginagawa sa mga parokya, liturgical Bible sharing, house visitation, o kahit dun sa mga pag-Bible sharing ninyo sa mga iba't ibang ministries sa parokya ninyo, sa lector commentators at marami pang iba. Marami tayong ginagawa. No? Kaya nga, napakaganda, isang araw tayo ay uupo, mananahimik, no, at makikinig sa salita ng Diyos. Ito nga yung ebanghelyo sa araw na ito, no, kung nagsimba kayo, no, yung magkapatid na si Marta at si Maria. At si Maria ay umupo sa paanan ni Jesus at sabi ni Jesus, pinili niya yung pinakamabuti. No? Makinig muna sa salita ng Diyos bago pumunta sa mga gawain. No? Ibig sabihin, seek ye first the kingdom of God and everything will be added, no, unto you. No? Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at lahat ay ibibigay niya sa atin. At itong ebanghelyong ito ay tungkol sa kayamanan. No? Kayamanan. Kaya nga itong lalaking ito ay tinatawag na mayaman, pero kitang-kita natin sa simula pa lang ng ebanghelyo na mayaman na siya pero hindi pa rin siya kumpleto. Kaya nga siya naghahanap ng buhay na walang hanggan. Kaya pumunta siya kay Jesucristo at nagtatanong siya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At itong salitang ito, buhay na walang hanggan, sa Biblia, wag nating isipin na ito ay magsisimula pagkatapos nating mamatay. No? Actually, ang buhay na walang hanggan sa Ebanghelyo ni San Juan ay maaari nang maranasan ng tao dito pa lamang sa lupa. Ngayon, ang tanong, bakit ba nawawalan ng buhay ang tao? At ito nga, itong lalaking ito, naghahanap siya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung buhay niya ay hindi ganap na buhay. No? Nawawala minsan yung kahulugan ng buhay o yung maaari nating sabihin yung dahilan para siya mabuhay. Ngayon, mahalaga ito sa konteksto ng kayamanan. Kapag inilagay ng tao ang kanyang buhay sa kayamanan, isang araw totoo maaring mawala ang kahulugan ng kanyang buhay. O pwede nating sabihin, kapag ang tao ay kinukuha niya yung kanyang buhay sa kayamanan, kapag wala na siyang kayamanan, wala na rin siyang buhay. At ito yung narinig natin maraming beses sa kasaysayan ng daigdig. Ito lang recently, no? Mga ilang taon lang nakaraan, nagkaroon ng economic bubble sa US. Nagkaroon ng mga deflation, inflation, no, sa iba't ibang panig ng daigdig. At alam natin, no, lalo na sa USA at sa Japan, napakaraming nagpakamatay, nag-suicide. Nung nakita nila na nag-collapse yung kanilang mga negosyo, yung kanilang mga sa stock market, balitang-balita ito na marami talaga ang nag-suicide. Anong ibig sabihin nito? Dahil nga kinukuha nila yung buhay o inilalagay nila yung kanilang buhay sa kayamanan. At ang panganib, kapag inilagay natin ang buhay natin sa isang bagay na nawawala, kapag nawala ito, wala na rin kahulugan ng buhay. At ito yung
maaaring suliranin o problema nitong lalaki. Kaya nga siya ay lumuhod pa kay Jesucristo. Sabi niya, mabuting guro. No? Mabuti. At isa lamang ang mabuti, sabi ni Jesucristo. No? Pinaliwanag nga ito sa sharing ni Brother JC. No? At totoo, si Jesucristo, alam niyang Diyos siya. Kaya yung sinasabi niya, isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. At parang sinasabi ni Jesucristo, nakikipag-usap ka sa Diyos. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Ngayon, at ipapaliwanag dito sa Ebanghelyo, ipapaliwanag ni Jesucristo na kung totoong kailangan niya ng buhay na walang hanggan, ang kailangan niyang hanapin ay ang mabuting Diyos. Kaya nga, hindi pa siya diniretso ni Jesucristo. No, kailangan ni Jesucristong ipakita sa lalaking ito ang laman ng kanyang puso. Kaya nga sabi ni Jesucristo, ano ba ang kautusan? No? Sabi ni Jesucristo, at inisa-isa ni Jesucristo yung mga kautusan, pero ang tandaan natin, ang katakataka, hindi sinimulan ni Jesucristo sa una, pangalawa at pangatlong kautusan. Alam natin yung 10 utos, hahatiin natin sa 2. Yung unang 3 utos ay tungkol sa Diyos. Yung huling 7 utos, mula sa ika-4 hanggang ika-10, ay tungkol sa kapwa. No? Kaya nga sabi ni Jesucristo, 2 ang mahalagang utos. No? Mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong kaluluwa, buong isip at lakas, at mahalin mo ang kapwa. Ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero hindi binanggit muna ni Jesucristo yung pagmamahal sa Diyos o yung utos patungkol sa Diyos. At merong dahilan si Jesucristo. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. At itong lalaking ito, totoong hindi niya kilala yung kanyang sarili. No? Kasi para bang tila pang nagmamalaki siya at sinasabi niya, Panginoon, nung bata pa ako, ginagawa ko na yan. No, ginagawa ko na. Pero ang tanong, ginagawa mo yung utos. No? Pero bakit parang kulang pa rin ang buhay mo? Di ba? Kasi naghahanap siya ng buhay na walang hanggan. Ginagawa mo na pala. Pero bakit parang kulang pa rin ang buhay? At ito ay malalim. Ngayon, ang tanong dito, bakit itinago ni Jesucristo yung unang 3 utos tungkol sa Diyos? Kaya nga, nung sinabi nitong batang lalaki na ginagawa ko na yan, tinutupad ko na yan, ang sabi rito, magiliw siyang tinignan ni Jesus. Sa English at sa Griego, kung saan naisulat yung bagong tipan, itong Ebanghelyo ni San Marcos, yung salitang ginamit na tinignan, ang salita rito ay yung emblepein. Emblepein, hindi lang siya tinitignan ni Jesucristo sa panglabas niyang kaanyuan. Ang kahulugan ng salitang ginamit dito ay tinitignan siya ni Jesucristo sa kanyang kalooban. Kung ano ang laman ng kanyang puso. At may salita pang idinugtong, tinignan siya ng may pag-ibig. Ibig sabihin, hindi hinuhusgahan ni Jesucristo itong taong ito. Nakikita niya yung laman ng puso at kalooban ng taong ito at nauunawaan niya itong taong ito dahil iniibig niya itong taong ito. At ito yung napakagandang pagninilay, no? Kasi sa tuwing humaharap tayo sa Diyos, hindi naman tinitignan ng Diyos kung sino tayo. Yung katauhan natin o kung paano tayo sinusukat ng mundo o paano natin sinusukat yung ating mga sarili, ang tinitignan ng Diyos ay ang ating kalooban. At napakaganda nito at palagi tayong tinitignan ng Panginoon ng may pag-ibig. Kaya nga, nung tinignan siya ni Jesucristo ng pag-ibig, sinabi ni Jesucristo yung totoong dahilan. Bakit kulang pa yung buhay ng taong ito? Bakit naghahanap pa siya ng buhay? Sabi ni Jesucristo, para ipakita yung katotohanan sa kanya, sabi niya, may kulang pang isa sa'yo. Ipagbili mo lahat mong ari-arian at ibigay ang pinagbilhan sa mahirap. At biglang parang na-shock, no? Yung taong ito parang sinampal siya sa katotohanan at siya ay nalungkot sapagkat siya ay napakayaman. Sabi ni Jesucristo, pag nagawa mo yun, sumunod ka sa akin. At hindi siya nakasunod kay Jesucristo. So ang ibig sabihin itong taong ito, kaya siya nalungkot dahil
ang sinusundan niya ay hindi naman talaga yung tinatawag niyang mabuting Diyos. Ang sinusundan niya ay yung tawag ng kayamanan. Kaya nga sa tagpong ito, ipinakita ni Jesus sa taong ito na hindi niya nagagampanan ang mga kautusan. Nagagampanan niya yung tungkol sa kautusan sa kapwa. Pero yung unang 3 utos patungkol sa pag-ibig sa Diyos, hindi niya pa nagagampanan. Sapagkat hindi niya kayang mahalin ang Diyos ng buo niyang puso, ng buo niyang isip, ng buo niyang kaluluwa at ng buo niyang lakas. Sapagkat ang mahal ng kanyang puso, ang iniibig ng kanyang puso ay kayamanan. Sabi ni Jesucristo, paulit-ulit sa mga ebanghelyo, di ba? Hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi pwedeng maglingkod ang tao sa Diyos at sa kayamanan. Hindi pwede. Kamumuhian niya yung isa at paglilingkuran niya yung isa. Kaya hindi pwedeng dalawa ang Diyos ng tao. Hindi pwedeng hati yung kanyang puso, Diyos at kayamanan. No, kaya sabi ni Jesucristo, totoo, hindi ka pwedeng makasunod sa mabuting Diyos at magkaroon ng buhay ng walang hanggan kapag merong ibang Panginoon na nasa puso mo. At ito ang problema ng tao. No, alam niyo ba, naging chaplain ako sa hospital, ulit-ulit ko nang sinasabi. Kapag ka maraming pera yung tao, kalmado yung tibok ng puso. Tinitingnan mo mga nagpapa-blood pressure. Kapag maraming pera, mataas yung bank account, mababa yung blood pressure. Kapag mababa na yung bank account, 0 na, mataas na yung blood pressure. Ang ibig sabihin, yung tibok ng puso ng tao ay nakaayon sa kung magkano ang mayroon siya. At natataranta yung tao. Na-assign din ako sa Tondo. Sa Tondo, kapag kinsenas katapusan, parang paraiso ang Tondo, tahimik. Tahimik, maligaya yung mga tao, magkabati yung mga mag-asawa. Pagka tapos na nung sahod, palipasin mo ng 1 linggo, maingay na sa Tondo. Yung mga mag-asawa nagsisigawan na, nag-aaway na, lumilipad na yung mga plato sa kalsada, wala nang pera. Kaya yung problema, kapag ang tao ay alipin ng pera, ang ibig sabihin ng alipin, kung sino yung Panginoon mo, inuutusan ka. At kapag ang tao ay alipin ng pera, uutusan ka ng pera. Sasabihin sa iyo ng pera, oh, nauubos na ako, mag-aaway na kayong mag-asawa. Mag-aaway naman yung mag-asawa. O nauubos na ako, sabi ng pera, wag kang matulog ngayong gabi, mataranta ka. Hindi naman natutulog yung tao. Dito natin nakikita, kapag ang tao ay nagmamahal sa pera at alipin siya ng pera, inuutusan siya ng pera. O wala ka ng pera, sisihin mo na yung mga magulang mo, sisihin mo na yung mga anak. At sinabi ni Jesucristo, malinaw, bakit kaya ganun? Kapag wala ng kayamanan yung tao, nawawasak na siya. Sapagkat kapag inilagay talaga natin yung buhay natin, yung puso natin sa kayamanan, kapag nawala na ang kayamanan, wala nang kahulugan ang buhay natin. Sabi nga ni Jesucristo, no, kapag binasa ninyo sa Matthew chapter 6 verse 21, sabi roon ni Jesucristo, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. At ito ay malalim na salita ng Panginoon. Saan ba natin inilalagay ang ating puso, ang ating kalooban, yung ating buhay? Sa kayamanan. Ngayon, sabi rin ni Jesucristo, kung mag-iipon ka ng kayamanan, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. So, merong kayamanan sa langit at merong kayamanan sa daigdig. Ngayon, kung ang puso mo ay nasa kayamanan sa daigdig, nandito ang puso ng tao. Pero kung ang kayamanan ng tao ay nasa langit, sa relasyon at ugnayan niya sa Diyos, ang puso ng tao ay nandun na sa kalangitan. At ito ay magkakaugnay na binabasa, no? Sabi pa ni Jesucristo rito, nagtatanong kasi yung mga alagad, naku, imposible yan. Paano, sino pang maliligtas? Sabi ni Jesucristo, mas mabuti pa o mas madali pa na makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ito ay
Ang tawag dito ay hyperbole, no? Ibig sabihin, binigyan ng exaggeration ni Jesucristo. Sapagkat yung kamelyo, ito yung pinakamalaking hayop sa Israel eh. Di ba? Yung karayom, ito naman yung butas ng karayom, ito naman yung pinakamaliit na butas, talagang imposible na makapasok ang mayaman, no, sa butas ng kaharian ng Diyos, parang kamelyong dumadaan sa butas ng karayom, no? Pero ating tignan, magandang ipaliwanag itong butas ng karayom na papasukin ng mga nais maligtas doon sa sinabi ni Jesucristo na ano, no, na pumasok kayo sa makitid na daan, sa makitid na pintuan, no? Enter into the narrow gate, the narrow door. Sabi niya kasi maluwag yung mga daanan para sa mga mapapahamak. Pero yung pumapasok sa makitid na daan, ito yung maliligtas. Pero para makapasok ka sa makitid na pintuan, kailangan ay wala kang dala-dala. Ikaw lang. Hindi ka makakapasok diyan kapag meron kang dalang 5 maleta, isang backpack, no, isang belt bag, no, na punong-puno ng mga material na bagay. Hindi makakapasok ang tao. Kailangan iiwan lahat ito para makapasok siya sa makitid na daan. Ito ang sinasabi ni Jesucristo. Yung kamelyo, sabi niya mahirap makapasok yan, pero walang imposible sa Diyos. Pwedeng gawin ng Diyos yan. No, kaya nga, ang pagtatakwil sa kayamanan ay para makalaya ang tao. At makakalaya ang tao sa pagkaalipin sa kayamanan kapag ka nagsimula niya ng maunawaan na ang totoong kayamanan ay ang pananampalataya niya sa Diyos. Ito ang totoong kayamanan. Kaya nga, yung taong iiwan ng lahat at susunod sa Diyos, ito yung taong totoong mayaman. Sabi nga ni Pedro, paano naman kami? Iniwan na namin yung bahay, yung asawa, nanay at tatay para sumunod sa kaharian ng Diyos, magpahayag ng mabuting balita. Sabi ni Jesucristo, walang sino man na nag-iwan ng ina, ama, nana, bahay, tahanan, pamilya, mga kapatid, no? Ang hindi makakaranas ng 100 hundredfold, 100 mga nanay, 100 mga ama, 100 mga bahay, 100 mga kapatid. At ito ay totoo. Ito ay totoo. Kapag ka sumunod ka sa Panginoon, akala ba natin may kinukuha siya sa atin? Hindi. Ang totoo, kapag sumunod tayo sa Panginoon, iniwan natin yung lahat, walang kinukuha sa atin ng Panginoon. May ibibigay pa nga siya. Yung nanay mo na iisa lang, iniwan mo para magpahayag ka ng mabuting balita, sabi ni Jesucristo, at sumunod sa Kanya, magkakaroon ka ng 100 pang nanay. At kasama na rin yung nanay mo doon. No? Iwan mo yung bahay mo, magkakaroon ka ng 100 bahay. Ako, nag-mission ako ng 4 na taon, palipat-lipat kami. Ang tawag sa amin ay itinerant missionaries. Iniwan ko yung bahay namin. Ang dami ko naman bahay. May bahay ako sa Tugigaraw, may bahay ako sa Palawan, may bahay ako sa Cagayan de Oro, may bahay ako sa Samar. Lahat ng pinuntahan ko, may bahay ako eh. May mga nanay din dun sa mga bahay na yun. Dumami pa yung nanay ko. Ito yung literal, no, na interpretasyon pero nangyayari. Pero isa lang ang ibig sabihin ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang kailangan ng tao. Pero ang mahalaga lang, unahin muna siya. Siya ang gawing kayamanan. No? Kaya nga, ang kayamanan naman talaga, halimbawa yung pera, hindi naman talaga ito masama. Ang tawag nga rito ay indifferent o neutral. Hindi siya masama, hindi siya mabuti. Nagiging masama lang ang kayamanan o ang pera, depende doon sa tao na gumagamit. Kaya nga sinabi ni San Pablo, di ba? Alam natin lahat ito. Sinabi niya sa sulat kay Timoteo, 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi ni San Pablo, for the love of money is the root of all kinds of evil. Anong ibig sabihin dito? Hindi masama ang kayamanan. Hindi rin masama kung mayaman ka. Pero ang talagang masama, sabi ni Jesucristo, pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan ay kapag minahal mo na yung pera. Minahal mo na yung kayamanan. Kaya nga, 'di ba? Sinasabi dito sa ebanghelyong ito,
may kulang pa itong taong ito kaya siya walang buhay na walang hanggan. Ang mahal niya ay yung kanyang pera at hindi niya pa mahal ang Diyos. Pero hindi hinusgahan ni Jesucristo itong lalaking ito. Tinignan niya ng pag-ibig at tinulungan niyang makita ng lalaking ito yung laman ng puso niya. At hindi natin alam, baka isang araw, totoo, binigyan siya ng biyaya, no? Na maitakwil ang lahat at makasunod sa Panginoon. Halimbawa, basahin ninyo yung kasaysayan ng buhay ni Saint Anthony of the Desert, no? San Antonio Abad. Si San Antonio Abad ay mayaman. Ulila na siya, mayaman siya, pero may kapatid siyang babae na inaalagaan niya. Isang araw nagsimba siya at narinig niya itong ebanghelyo na ito. At si San Antonio Abad ay sinako po, binigyan inspirasyon ng Espiritu Santo, kaya pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian. At siya ay naging monghe sa disyerto. At marami pa, si Saint Francis ng Assisi, di ba? Ito yung kapistahan niya lang nung October 4, di ba? Ganun din. No? Hinubad niya lahat-lahat. Binigay niya sa ama niya, sabi niya, simula ngayon ang ama ko na ay ang Diyos Ama sa langit. Nangyayari ito, kaya nga sabi ng ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. No? Kaya nga ngayon, ang problema ng tao, aring problema nating lahat, wala naman taong gustong umamin na mayaman siya. Nakita na ba kayo ng taong umaamin na mayaman siya? Lahat ng tao pag nakausap mo, mahirap ako, palaging kulang. No, kapag may nakita kang tao, ang yaman-yaman na mga bilyonaryo na, tanungin mo sila, palaging kulang pa rin. Kailangan pa rin dagdagan. At ito nga yung sinasabi ni San Pablo. Ito na yung tinatawag na kasakiman. Isang bahagi sa Ebanghelyo ni San Lucas, sabi ni Jesucristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. At binigay niya nga yung talinghaga nung isang lalaki na nagkaroon ng malaking ani at gumawa ng malaking kamalig. At nilagay niya yung mga ani niya na sabi niya sa kanyang sarili, magpahinga ka na, uminom, kumain, sapagkat mayaman ka na. Ano sabi ng Panginoon doon sa talinghaga? Sabi ng Diyos sa kanya, hangal. Sa gabing ito ay kukunin din ng iyong kaluluwa. At sinabi rin ni Jesucristo, aanhin mo naman kung makamit mo ang lahat ng yaman sa mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kaya nga ngayon, inaanyayahan tayo ng Panginoon. No, lahat tayo ay may kanya-kanyang angking kayamanan. Iba't ibang uri. Iba't ibang uri. Meron. Kahit yung mga tao dun sa kalsada na walang tirahan, may kayamanan yun. Halimbawa, may mga dalang kariton, may mga dalang sako. Akala nyo mahirap sila? May kayamanan sila. Agawin mo yung sako nila, makikipagpatayan sa'yo yan. Agawin mo yung kariton nila, makikipagpatayan sa'yo yan. So lahat tayo, ayaw man natin aminin, lahat tayo ay may yaman. May kayamanang hinahawakan. Maaring edukasyon, no? Maaring pamilya, maaring tahanan, no? Maaring salapirin, maaring gintot pila ko, maaring mga talento, maraming kayamanan. Pero sinasabi sa atin ng ebanghelyong ito, sino ngayon ang sinasamba ng puso mo? Sino ang mahal ng puso natin? Mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa at pag-iisip. Ang ibig sabihin, no, kung ano man ang laman ng ating puso sa gabing ito, ay alisin natin. At inaanyayahan tayo ng Diyos na siya ang ilagay natin sa puso natin. Sabi nga, uulitin ko, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. No, kaya nga, itong ebanghelyong ito ay para palayain tayo lahat. Itong mayamang lalaking ito, umuwi siyang malungkot sapagkat alam niyang hindi pa rin siya malaya. Pero walang imposible sa Diyos. No? Maaring mangyari ito sa ating lahat. No? Simulan natin, no? Sa pagbibigay at pagbabahagi ng ating mga kayamanan, talento man yan, oras man yan, o material na bagay. Sabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 11, ang pagbibigay ng limos halimbawa ay naghuhugas ng maraming kasalanan. Totoo, mahirap bitawan. Totoo kasi pinaghirapan mo yan, di ba? Mahirap bitawan.
No, pero sabi nga ron sa isang ebanghelyo, no, yung isang mayaman, kumakain, nagsasaya, pero sa labas ng pintuan niya nandun si Lazaro, no, na naghihingalo na at hindi niya napansin. Ito ang suliranin o problema ng mayaman. Hindi niya nakikitang merong tao na malapit sa kanya na kailangan ng tulong niya. Ang kayamanan ay pwedeng bumulag sa tao. No? Kaya nga, ang pagbibigay o pagtatakwil sa kayamanan at pagsunod sa kalooban ng Diyos at gawin nating kayamanan ng Panginoon, hindi dahil may gustong kunin sa atin ng Diyos. Uulitin ko, wala siyang gustong kunin sa atin kasi hindi naman madadagdagan yung pagka-Diyos niya kung ibigay natin ang lahat sa Kanya. Hindi. Kapag ka itatakwil natin yung ating mga kayamanan para sumunod kay Hesus Kristo, ito ay para sa atin. Ilagay yung buhay sa Diyos. Ito yung totoong dahilan at tanging daan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung ang buhay natin ay kinukuha natin sa Diyos, ang Diyos ay walang hanggan. Kaya kailanman ay hindi mawawala ng kahulugan ang buhay natin. Kaya nga maraming salamat dito sa ating pagninilay ngayong gabi. No? Ang kayamanan natin, no, ay ang Panginoon, ang totoong kayamanan. Sige, ngayon maaari na tayong magdasal, itaas ang ating mga panalangin. Kung sino man may mga nais magtaas ng panalangin, no, dito sa Zoom, pwede kayong mag-unmute at itaas ang inyong mga panalangin. Panginoong Diyos, inihiling po namin sa iyo na kami bigyan niyo kami ng grasya sa pagdadasal na tunay na walang humpay na pagsakripisyo upang ang aming pagmamahal ay maitukoy namin sa iyo na bilang Panginoon. Ito inihiling po namin sa pamamagitan ng iyong banal na anak ni Jesus Kristo at sa banal na Espiritu Santo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gabayan niyo po kami palagi sa aming pong mga apostolit, lalo po sa Bible study namin sa mga komunidad sa aming parokya. Padala niyo po sa amin ang Espiritu Santo upang gabayan kami sa bawat na aming mga gawain. At lagi niyo po kami ingatan, gayon din po ang aming mga mahal sa Lord. Panginoon, ito po namin panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, patuloy niyo po sana kaming paalalahanan ng mga bagay na tunay na mahalaga, ang relasyon na meron kami sa iyo, Panginoon, at ang iba pang treasures po na kinikip po namin sa aming puso. And Lord, sana po patuloy niyo pong i-cover ang aming bansa sa kabila po ng mga law na isa sa batas sa aming panahon po ngayon. Bigyan niyo po sana ang mga tao ng kalayaang malaman kung ano ang tama at sa mali, Panginoon, at bigyan ng guidance po ng Holy Spirit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itinataas namin, Panginoon, ang lahat ng Ministry of Biblical Apostolate sa mga parokya. Nawa ay makakuha kami ng mga bagong Bible Apostles at may palaganap pa ang mga aktibidades ng ministeryong ito sa lahat ng mga lugar sa aming nasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, itaas natin lahat ng panalangin na ito. Ganon din yung mga panalangin na nanatili sa ating mga puso sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Okay, sister, announcement. Yes po, Father Ado. Invite po namin si Tere para magbigay po siya sa atin ng mga paalala, mga announcements po na important. Ay, Tere. Hello po, magandang gabi po muli sa ating lahat, sa mga nanonood po sa ating FB Live at dito po sa ating Zoom. Nais ko pong ipaalala na ngayong darating na Sabado na po, ang ECBA NCR General Assembly na gaganapin po ah, sa Diocese po ng Cubao. Ayun po, nais ko pong magbigay po ng tawag, last call na po natin para po sa mga nais po na makakuha po or magpa-reserve po ng kanilang lunch para po sa araw na iyon. Pero rest assured din po na kung gusto niyo po na magdala ng baon or bumili po sa ibang bilihan, welcome po yon. So para lang po sa mga nais pa, ito na po hanggang 9:30 p.m. po, we will accept po reservations from your parishes po, from our 50 delegates po. And reminder din po, pa-flash ko na lang po pala. Share. Ayan po, sana po nakikita po ninyo. Nakikita po ba, sister? Ayan. Medyo okay na ako. Ayun po. So, sa Yeah. October 26 po ang ating monthly formation. Ito po yung ating follow-up sa ating entry program na nakaraang buwan. Gaganapin po sa Santuario de San Jose Parish mula 8 a.m. hanggang 12 noon. And pakireserve na rin po ang inyong schedule sa November 16 para sa ating Advent Recollection. Ang other details po kung saan po ito gaganapin, ang ating mga speakers, to be followed po. So, mag-update na lang po kami. So 8 a.m. din po ito hanggang 12 noon. And sa ating last event for this year, sa December 21 po, ang ating Christmas celebration sa Green Sun Hotel, Chino Roces sa Makati City. Mula po ito ng 7:30 a.m. hanggang 1:00 po ng hapon. So nawa po patuloy po na lumaki po ang ating ministry. Nawa patuloy po tayong mag-invite at ihawa po natin yung salita ng Diyos na ating po nare-receive sa ating lingguhang biblical spiritual, tama ba? Weekly? Ayun po. Maraming salamat po. Thank you, Tere. And just a reminder po sa ating po mga delegates sa October 12 po. Na-post po namin ang link that leads us to the Biblical Apostolate of the Diocese of Cubao. Doon po kayo makikita ang schedule, detailed schedule po ng ating pong General Assembly para sa mga 50 delegates po. Kung meron po mga hindi alam paano makakapunta doon, baka meron pong taga-ibang parokya sa inyong bikarya na pwede po kayong sumama sa kanila para hindi kayo mag-isa pumunta doon. Madali naman po kung galing po sa Maynila, pwede po kayong i-take po yung LRT2 and then baba po kayo sa Gilmore and then magtanong-tanong lang. Malapit lang po yan. Nilalakad ko pero kung gusto niyo mag-tricycle na lang po kayo. So, yun po mga kapatid, mga Bible Apostles. Additional po pala, sister. Yes Para po. po sa ating 50 delegates, susuotin po natin ang tapat ang Diyos na shirt po na nakuha po natin doon sa retreat and recollection po. Anong entry program, maari po na yun po ang ating suotin para pare-pareho po tayo sa araw po na iyon. Kung wala naman po, puti po na damit kung wala po, no, sister? Ayun lang Opo, po. Tere. Opo, kasi bawat diocese, yung 6 na dioceses po from the NCR may kanya-kanyang kulay. So, ang kulay na ina-assign po sa Maynila, ating Archdiocese is kulay white. Okay po. So, lahat po tayo white like angels. So, yun po. Yun lang po, Father Ado. Sige, sa October 19, merong gagawing entry program para sa vicariate noon sa San Juan. Sa mga taga San Juan dito, no, kung makapag-imbita kayo, no, para magkaroon tayo ng mapalakas natin yung mga members ng Biblical Apostolate sa bawat parishes kasi nga marami tayong gagawin lalo na yung mission na iniaatang sa atin. No, ngayon po dumating na yung mga Biblia ang na-order natin, no, at ito yung mga ibibigay natin sa mga families, no, na ipo-form natin, no.
Sa ang napag-usapan natin ng planning, pumili kayo ng 2 o 3 family muna, o families sa parokya ninyo, at ayun yung ibigyan nyo ng formation. Yung formation, ano ba yun? Maaari ninyong bigyan ng isang gabi ng history of salvation, and then kung ano-ano yung mga aklat, no, sa lumang tipan, ano yung mga sa ebanghelyo, sa bagong tipan, merong mga materials niyan si sister, yung basic Bible formation. And then kapag na-form nyo na, halimbawa after 1 month o 2 months yung family, hingi kayo ng Bible sa amin, no? Halimbawa 3 pamilya, no, 2 pamilya, at ibibigay namin sa inyo yung Bible libre, na kasi mayroon tayong nakuhang sponsors. And then kayo as Biblical Apostolate Ministry, i-inthrone nyo yung Bible sa bahay nila. Ha? Okay, maganda nga yun. Maganda nga, lagyan natin ng magandang cover yung Bible, yung tela, no, na para bahala na kayo ayun yung sinasabi namin. Okay? Ngayon, gusto naming i-announce na sa January 10, meron tayong Biblical Youth Camp, no? Ngayon, gumagawa kami ng sulat para sa mga parokya, sa mga parish priests, para mag-invite, no, ng mga youth sa kanilang parokya. Pero etong darating na youth camp sa January, bibigyan natin ng opportunity o priority yung mga kabataan, no, na nasa Biblical Apostolate ninyo sa mga parokya, no? Yung mga kabataan, halimbawa, yung mga anak ninyo, no, na kasama nyo sa mga Bible sharing, bibigyan natin sila ng priority, no? Kaya nga kung makakapagpalista na kayo ng mas maaga, mabuti, no? Ang ano lang dito, ang usapan lang dito, kasi nung mga nakaraan, sagot ng parish, no, yung mga pambayad nila, no, siguro mahigit 2,000. Mabuti kung pwede nyo makapag-usapan yung parish priest ninyo, o kaya naman kapag halimbawa sa San Juan, no, kila Brother JC, maraming mga kabataan gustong sumama, gamitin niyo yung pagkakataon ng December para mangaroling o kaya mag-fundraising, no, para sa mga kabataan, no, kung ilan yung sasama, no, basta ibigay niyo sa amin agad yung bilang, no, tayo yung priority, and then magiging member natin sila, no, sa Bible Apostolate, dahil mahalaga, kailangan natin itong mga kabataan na ito para maabot din yung mga ibang kabataan. Then tignan natin kung yung mga ibang parishes magpapadala, pero ang priority natin ay yung lahat ng nasa Bible Apostolate, no? O kaya yung mga anak, mga pamangkin, kahit hindi pa member, pero tingin niyo matutulungan sila nung Biblical Youth Camp, no? Ipalista niyo po. Okay? Tapos pag-usapan natin yung mga ibang bagay. Sige, sister, wala na ba? Sige, kung wala na tayong mga iba pang news, no, ibibigyan na natin yung blessing, no? Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Thank you, Father. Maraming salamat po sa inyo Okay, good lahat. night. Good night po sa inyo. Thank you po. Salamat Thank po. you. Salamat. Salamat po sa mga pumasok sa Zoom. Wala na tayo sa Facebook. Kaya thank you sa inyong lahat. See you next week.